Pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo ang sinasabi ni E.S. Bersamin. Dito mga kababayan sa mga pahayag ni Digong, ni Duterte. Kasi si Digong mga kababayan naging presidente yan eh. Alam niya naman yung mga pinagsasasabi niya. Pwera na lamang kung nakapentanil po siya mga kababayan. Baka maintindihan pa natin. Pero ilang beses na niyang sinabi yan eh. Na bibitaw siya, babato siya na adik ang presidente, bangag si PBBM. Pero in the same time mga kababayan, mag-iiba din yung sinasabi niya, pabale-balegtad yung mga pinagsasasabi niya. Kaya nga yung term ni Roque na pabale-balentong ang utak, tama kay Digong yan. Yung sinasabi ni Roque about kay PBBM, na pabale-balentong yung desisyon, dapat kay Duterte niya sinasabi yan. Dahil magsasabi si Digong hapon, magsasabi ng hindi adik si PBBM, kinabukasan sasabihin, adik si PBBM. Kinabukasan na naman, hindi adik si PBBM. Kaya nga kung titingnan po nating mabuti, parang wala na sa tamang pag-iisip ang ating dating presidente. Ano po, di umano, mga kababayan. So ngayon, ito, pakinggan po natin ang sagot sa mga pahayag ni Duterte at panghihikayat sa mga kasundaluhan, kapulisan na magbitaw ng suporta kay PBBM. So pakinggan po natin ang sagot ni E.S. Bersamin, mga kababayan. So ito, i-play na po natin. Executive Secretary Lucas Bersamin ang panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Armed Forces of the Philippines kaugnay sa pagtanggol sa konstitusyon mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay E.S. Bersamin, wala umano itong mas makasariling motibo kaysa sa pagnanais na mapatalsik ang nakaupong Pangulo upang ang anak na babae niya ang pumalit sa pwesto. Tama! Tunay yun mga kababayan. Kapakinabangan lang nila ang iniisip nila ang makabalik sila sa kapangyarihan. Yan mga kababayan yung totoo dyan. Makasarili sila sa pagkakataong yan. Gusto nilang magsagawa mga kababayan ng illegal succession. Gusto nilang patalsikin ang presidente. O di kaya naman ipatumba ang presidente para ano? Para si Sara Duterte ang pumalit. At makuha nila ulit ang pwesto sa Malacanang mga kababayan. Yan po talaga yung totoo dyan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Dapat anyang irespeto ng dating Pangulo ang konstitusyon at iwasan na maging irresponsable. Ayon pa sa dating Supreme Court Chief Justice, nakakagulat ang garapalang panawagan ni former President Duterte na maglunsad ng coup d'etat laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Diba mga kababayan, talagang galawang garapal. Talagang pangangarapal yung sinasabi ni Duterte na talagang hayagan niyang sinabi yung kanyang panawagan sa Armed Forces of the Philippines at saka sa ating mga kapulisan na magbitaw ng suporta kay PBBM dahil daw adik etong si PBBM. Nung mga panahon nga, mas masahol pa yung ginagawa mo. Wala namang nagpababa sa'yo sa pwesto. Hindi ka naman ginulo ni Pinoy. Nakakapagtaka lang mga kababayan, bakit ba atat na atat sila na makabalik sa kapangyarihan? Bakit pa gustong-gusto nila na mapatalsik agad si PBBM, hindi nila hintayin yung 6 na taon na matapos? Samantalang nung panahon ni Digong, kahit may mga kapalpakan na mga kababayan, hinahayaan pa rin siya sa kanyang posisyon. Kahit talamak na mga kababayan, ang korupsyon ng mga panahon na yon, hinahayaan lang siya sa posisyon. Sila ngayon, mapapaghalata nyo talaga mga kababayan yung yung sabik sa kapangyarihan, yung atat na makabalik sa kapangyarihan, dahil kahit hindi pa tapos ang termino ni PBBM, ipipilit talaga nila yung gusto nila na mapatalsik etong si PBBM para lang makabalik sa Malacanang. Yan pong galawang yan, mga kababayan, ayon kay E.S. Bersamin, talagang garapalang galawan. Garapal, mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Hindi rin katanggap-tanggap ang marahas na pangaagaw ng kapangyarihan. At tinapan niya, maghintay sa tamang panahon, sumunod sa tamang pamamaraan. Kasi tingnan nyo naman mga kababayan, nung panahon kasi na natalo si PBBM ni former Vice President Leni Robredo, nakita nyo bang nagrally ang mga Marcos loyalists? Yung katulad ng ginagawa ngayon ng mga DDSet, yung nanggugulo, mga kababayan, at kung ano ng mga pinaggagawa. Nakita nyo ba na nanggulo yung mga Marcos loyalists? Hindi mga kababayan. Ano po, ang ginawa lang
ng mga Marcos loyalists, hinintay yung 6 na taon, hinintay magkaroon ng rematch. Yun lang ang ginawa. Hindi katulad yung paulit-ulit na rally, paulit-ulit na panggugulo, pambabalahura, pambabastos, ultimo yung kanilang sinusuportahan, lantarang nagsasalita ng hindi maganda, minumura, puro pagmumura, pagbabanta. Yung ginagawa, nakita nyo bang ginawa yan ni PBBM kay former VP Lenny nung panahon na natalo siya nung nagdaang eleksyon noong 2016? Hindi, mga kababayan, kasi hindi naman ugali ni PBBM yung inuugali ni Sara Duterte ngayon. Diba ngayon ipagpatuloy pa natin? Walang gagawing loyalty checks sa kanilang hanay ang Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon sa tagapagsalita ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, hindi ito kailangan at tiwala silang mananatiling tapat sa konstitusyon at sinumpaang tungkulin ang kanilang mga tauhan. Sa kabila naman ng bangayan sa politika, nananatiling nakatutok ang AFP sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Ang amin pong loyalties is to the flag and to the Constitution, and we adhere to the chain of command. Hindi na kailangan ng loyalty check sa mga miyembro ng Sandataang Lakas ng Pilipinas ayon sa tagapagsalita ng AFP. Sa kabila ito ng mga nangyayaring bangayan sa politika sa bansa. Our Chief of Staff has already stated that he trusts that each soldier will perform its mandate accordingly and remain professional. Kagabi, isipin niyong mabuti mga kababayan ha, especially sa ating mga kasundaluhan. Nagpakahirap kayong mag-training, pinangarap niyo maging sundalo, at pinangarap niyong paglingkuran ang bansang Pilipinas. Ngayon, papayag ba kayo na sa isang iglap na aayain kayo na mag-aklas laban sa gobyerno ni PBBM, masisira yung pinaghirapan ninyo? Kaya doon sa ating mga kasundaluhan, sana mas piliin nyo pa rin ang Pilipinas, hindi yung panghihikayat ng mga pro-China. Kasi isipin nyong mabuti, ang nakasalalay sa ginagawa ng mga ito na panggugulo at panghihikayat sa inyo ay ang kapakanan ng Republika ng Pilipinas, ng bansang Pilipinas. Dahil hihikayatin talaga kayo ng mga pro-China para kalabanin ninyo ang ating presidente. Ang presidente na iniluklok at pinagkatiwalaan ng milyon-milyong mga butante. Isipin nyo, talagang eto mga pro-China ito mga kababayan, talagang ganado na talagang sirain at dikdikin itong si PBBM. At hindi lang yon, ganadong-ganado sila na patalsikin talaga sa pwesto si PBBM para sila ang pumalit. Papayag ba kayo na mga pro-China yung mamamayagpag sa Republika ng Pilipinas? Tapos pagka nakuha na nila yung gusto nila, isusuko nila ang Pilipinas mga kababayan at hahayaan nila na maging probinsya tayo ng China. Payag ba kayo na pagka manggugulo dito sa ating bansa, hihikayatin kayong sumama at labanan ng gobyerno ni PBBM, maiingay sila. Pero kapag tatanungin mo patungkol sa kung ano yung nangyayari sa West Philippine Sea, kung paano binubuli yung ating mga kasundaluhan, mga tahimik yung mga yan. Kaya nga yung ating mga kasundaluhan, pinaghirapan yung maging sundalo, pinangarap yung depensahan at ipagtanggol ang Republika ng Pilipinas, ang bansang Pilipinas. Wag nyong hayaan na maakit kayo ng mga pro-China na nagpapakita na mukha silang kaawa-awa at inaapi ng ating gobyerno. Huwag kayong magpapasilaw sa ganyan. Lumang tugtugi na yan. Gagawin ng mga yan para magmukhang kaawa-awa sa panangin ninyo, para makuha ang simpatsya ninyo at kalabanin nyo ang presidente ng Republika ng Pilipinas. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Salita si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa ngayon, gaya ng umano'y fractured governance. Pagsuporta sa presidente na muli nitong tinawag na adik. Ang AFP lang umano ang makakasolusyon sa mga nangyayari sa bansa ngayon. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Diba? Hinamon pa ng dating Pangulo ang Sandataang Lakas dahil sila daw ang dapat magprotekta sa konstitusyon. Ayon kay Colonel Prancel Margaret Padilla, huwag nang idamay ang AFP sa isyu ng politika. Anya, mananatiling non-partisan ang AFP.
Gaya ng naunang sinabi ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr., mananatili silang nagkakaisa at profesional. Sir, we respectfully request that we are shunned away from political issues. Yun ang pinakamagandang posisyon ng ating mga kasundaluhan. Yung tutukan, mga kababayan, ang Republika ng Pilipinas, ang konstitusyon. Hindi makinig kay digong. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Sandataang lakas ng Pilipinas ang tiwala ng mamamayang Pilipino. Lalo na't isa ang AFP sa pinagtitiwalaang ahensya ngayon sa bansa. We will assure the public that we trust that each member of the Armed Forces of the Philippines remains professional in all of this. Ayon naman kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa issue ng West Philippine Sea. Sa kabila ng nangyayaring tensyon sa politika sa bansa, patuloy nilang tinututukan ang ibang issue na kinakaharap ng bansa, lalo na sa West Philippine Sea. Tama! The Armed Force of the Philippines will continue performing its mandate to ensure the integrity of our national territory. I just mentioned that for the month of November, we conducted a total of 54 different activities in the West Philippine Sea. Tsaka kahit mga kababayan kinukuha ng mga Duterte yung atensyon natin, hindi natin pwedeng alisin yung atensyon natin dun sa West Philippine Sea. Kasi baka mamaya plano lang po nila na guluhin etong ating bansa, mga kababayan, para naman umilalim sila habang ini-invade etong ating mga teritoryo. Ano po, kasi baka mamaya plano pala yan ng mga pro-China na kunyari, kukuhanin yung atensyon natin sa pamamagitan ng pagmumura nitong si Sara Duterte, pagbabanta at kung ano pa mga pakulo nila, mga kababayan. Tapos yun pala, kumikilos yung China, yung mga Chinese Coast Guard para dahan-dahan nasakupin yung ating mga teritoryo. Kaya nga hindi natin pwedeng alisin yung mata natin sa issue ng agawa ng teritoryo dyan sa West Philippine Sea kahit na ginugulo tayo nitong mga pro-Chinang ito. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. This is a manifestation of our professionalism. Tama. And we take pride in that. Amid all the developments of misinformation, disinformation, and malinformation, I would like to say that your armed forces will remain loyal to the Constitution and the duly constituted civil authorities. Aniya, mananatiling buo ang chain of command ng Sandataang Lakas. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So ngayon, mga kababayan, maliwanag naman. Kung titingnan nyo, yung ating mga kasundaluhan, talagang nakasuporta pa rin sa konstitusyon ng Pilipinas, mga kababayan, at saka sa chain of command. At hindi yan maaakit basta-basta nitong si Digong. So ngayon, ang isa pa dyan, mga kababayan, nakita nyo naman yung naging sagot ni E.S. Bersamin, na kung saan kapag ka nga naman napatalsik itong si PBBM sa kapangyarihan bilang presidente, sino ba ang makikinabang? Sino ang makikinabang, mga kababayan? Di yung mag-amang Duterte. Kasi ang kapakinabangan ng anak, mga kababayan, ay siya rin kapakinabangan ng kanyang mga magulang. Tandaan nyo po yan. Kaya kung si Sara maging presidente, di para ring nasa kapangyarihan etong si Digong. Kaya atat na atat sila na mapatalsik sa pwesto etong si PBBM.